Sa bawat kuskos ng basahan sa malamig na sahig ng Berlin, tila may bahagi ng kaluluwa ni Tarsila Villacorta ang unti-unting nababaklas. Ang amoy ng matapang na bleach ay humahalo sa malinamnam na samyo ng adobo na dahan-dahang kumukulo sa kusina. Isang pagtatangka niyang gawing tahanan ang banyagang lupain na ito. Pagod ang kaniyang mga braso at ang kaniyang mga daliri ay namumula na sa hapdi ng kemikal at lamig. Ngunit tinitiis niya para sa pamilya, para sa pangarap na sa wakas ay may matatawag na silang sariling kanlungan ni Severino. Ja, Herr Weber, alles ist bereit. Isama mo na sa dokumento na ang anak ko lang ang may-ari. Walang alam ang babaeng yan, huwag kang mag-alala. Tumigil ang kamay ni Tarsila. Ang boses ni Doña Efigenia ay parang haplit ng latigo, malamig, matalim, at direkta. Ang kaniyang biyenan ay nakaupo sa mamahaling sofa na binili mismo ni Tarsila mula sa kaniyang overtime sa ospital. Hawak nito ang telepono at ang boses nito sa wikang Aleman ay dumadaloy ng buong husay. Isang kakayahang akala ng lahat ay si Severino lamang ang nagtataglay sa pamilyang yon. Si ist nur eine Haushälterin. Isang katulong lang siya na sinuwerte. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa bagong account sa Hamburg. Ang mahalaga, makuha natin ang pirma niya sa waiver. Ang basahang hawak ni Tarsila ay bumigat, tila naging semento sa kaniyang palad. Ang tubig sa timba ay hindi na lang basta tubig. Ito ay naging salamin ng 10 taon niyang pagpapakasakit. 10 taon ng pagtitipid sa pagkain, paglalakad sa ilalim ng ulan para makatipid sa pamasahe, at pagpapadala ng bawat sentimo sa kumpas ng utang na loob sa pamilya Alcantara. Dahan-dahang tumayo si Tarsila. Hindi siya humarap. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang tuhod, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang uri ng panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang pagkatao. Ang bawat salitang Aleman na binigkas ni Efigenia ay parang bubog na pilit na isinusubsob sa kaniyang lalamunan. Ang wikang pinaghirapan niyang pag-aralan ng palihim sa mga gabing puyat, ang wikang akala niya ay susi sa kaniyang kalayaan, ay siya palang nagbunyag ng kaniyang sariling bitay. Tarsila, bakit ka huminto? Ang boses ni Efigenia ay bumalik sa Tagalog, punong-puno ng pekeng tamis, tila isang lason na binalutan ng asukal. Ibinaba nito ang telepono at tiningnan ang kanyang manugang mula ulo hanggang paa. Medyo malabo pa ang bintana, Hisha. Ayusin mo ang paglilinis. Alam mo namang maselan si Severino sa dumi. At saka, yung niluluto mo, baka masunog. Sayang ang karne, ang mahal ng bilihin dito sa Berlin. Ngumiti si Efigenia, isang ngiting hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, gusto ni Tarsila na sumigaw. Gusto niyang isampal sa biyenan ang bawat pahina ng kaniyang bankbook na wala ng laman. Gusto niyang itanong kung bakit ang pagmamahal niya ay itinuring na basura at ang kaniyang pagkatao ay ginawang tuntungan lamang para sa ambisyon ng iba. Ngunit walang boses na lumabas. Ang hiya, ang matinding pagpapahalaga sa dangal na itinanim sa kaniya mula pagkabata, ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kaniyang dibdib. Ang kahihiyang niloloko siya sa harap ng kaniyang sariling pawis ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Opo, Mama, tatapusin ko lang po ito, bulong ni Tarsila. Ang kaniyang tinig ay hindi nanginginig, ngunit ito ay tuyot. Tila isang tuyong dahon na handang maburol sa unang ihip ng hangin. Muli siyang lumuhod. Ang kaniyang tuhod ay tumunog sa pagkaduikit sa matigas na sahig. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas, ngunit sa bawat kuskos, hindi na dumi ang kaniyang inaalis. Binubura na niya ang imahe ng babaeng basta-basta na lamang yuyuko. Sa kabilang silid, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Severino. Love, nasaan ka? Ang bango ng adobo natin na. Masayang tawag ng kaniyang asawa. Hindi sumagot si Tarsila. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay. Doon, sa ilalim ng kuko niyang nangingitim sa dumi ng paglilinis, nakita niya ang kaniyang kinabukasan.
Isang kinabukasan na hindi na niya hahayaang isulat ng iba. Ang adobo sa kusina ay nagsisimula nang matuyo ang sarsa. Naglalabas ng amoy ng sunog na toyo at suka. Mapait. Sobrang pait. Katulad ng katotohanang kasama niya sa iisang bubong. Ang mga taong handang pumatay sa kaniyang pag-asa habang nakasuot ng maskara ng pagmamahal. Dito, sa gitna ng marangyang apartment sa Berlin na pinundar ng kaniyang dugo, si Tarsila Villacorta ay namatay. At isang bagong babae ang dahan-dahang isinisilang mula sa abo ng kaniyang sariling pagtitiwala. Ang usok mula sa nasunog na adobo ay unti-unting gumagapang sa kisame ng marangyang kusina, tila isang madilim na paalala sa pangarap na unti-unti na ring nagiging abo. Hindi gumalaw si Tarsila. Hinayaan niyang humapdi ang kaniyang mga mata sa usok dahil mas masakit ang katotohanang kasama niyang humihinga sa loob ng bahay na yon. Narinig niya ang kalansing ng susi sa pinto. Ang bawat yabag ni Severino sa pasilyo ay tila mabigat na paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Pumasok ang kanyang asawa. May bitbit na isang bungkos ng tuyot na sa gilid na tulips, mga bulaklak na malinaw na binili lamang sa discount bin ng istasyon ng tren. Love, I'm home. Look, oh, binilhan kita ng flowers. Bagay na bagay ito sa bago nating dining table. Masayang sabi ni Severino, sabay halik sa pisngi ni Tarsila. Amoy ulan at murang pabango si Severino, isang amoy na dati ay nagbibigay kay Tarsila ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pagkabalisa. Hindi kumibo si Tarsila. Tiningnan niya ang kaniyang asawa. Ang mga mata nitong umiiwas. Ang kaniyang balisang pagngiti. Love, bakit amoy sunog? At bakit nakaluhod ka pa rin dyan sa sahig? Tumayo ka na. Baka mapatid ang likod mo. Wika ni Severino habang inaalalayan si Tarsila. Kailangan kong linisin ang bawat sulok, Severino. Baka may dumi pa tayong hindi nakikita. Malamig na sagot ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hayaan mo na yan. Kumain na ba si Mama? Sabi niya kanina, masama raw ang pakiramdam niya. Love, baka naman pwedeng ikaw muna ang mag-asikaso sa kanya. Alam mo namang malaki ang sakripisyo ni Mama para makarating tayo rito sa Germany. Dito na naramdaman ni Tarsila ang pamilyar na bigat ng utang na loob. Isang kadena na paulit-ulit na ibinabalot sa kaniyang leeg tuwing may katanungan siyang nais itanong. Tumayo siya, pinagpaga ng kanyang basang tuhod, at lumakad patungo sa kanyang lumang bag na nakapatong sa silya. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Ito ay gawa sa imitasyong balat na nagsisimula ng mabakbak ang gilid. Sa loob nito, maingat na nakatupi ang mga lumang resibo, mga patunay ng kaniyang puyat, ng kaniyang mga gabing paglilinis ng mga banyo sa ospital, at ng bawat sentimong kaniyang ipinon sa loob ng 10 taon. Ang mga papel na ito ay amoy pawis at amoy ng matapang na sabon, ang tunay na amoy ng kaniyang pagsisikap. Severino, chinek ko ang bank account natin kanina sa app. Bakit kulang ng 5,000 euro? Direkta niyang tanong. Tumigil si Severino sa pag-aayos ng kaniyang kurbata. Ang kaniyang likod ay nanigas. May ilang segundo ng nakabibinging katahimikan bago siya humarap ng may pilit na tawa. Ah, iyon ba? Love, don't worry. Ginamit ko lang muna para sa mga papeles ng bahay. Maraming hidden charges dito sa Berlin, alam mo naman. At saka, kailangan din ni Mama ng pampagamot. Huwag ka nang masyadong praning. Para sa atin din naman ito, di ba? Sa atin? O para sa pangalan mo lang? Gusto sanang ituloy ni Tarsila ang tanong, ngunit nakita niya ang anino ni Doña Efigenia sa pinto ng silid. Ang matanda ay nakatayo doon, nakikinig. Ang mukha ay tila isang maskara ng kawalang sala. Severino, anak, ang sakit ng ulo ko. Baka pwedeng humingi ng tubig kay Tarsila. Boses lata na sabi ng matanda. Agad na lumapit si Severino sa kaniyang ina. Tila isang asong sunod-sunuran. Naiwan si Tarsila sa kusina
hawak pa rin ang kanyang lumang pitaka. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga salitang Aleman na narinig niya kanina. Isang account sa Hamburg. Nang mapansin niyang naiwan ni Severino ang kanyang handphone sa ibabaw ng counter, dahan-dahang lumapit si Tarsila. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa hawla. Sa screen ng telepono, umilaw ang isang notification, isang missed call. Ang pangalan ng tumatawag ay hindi isang tao, kundi isang serye ng mga numero na nagsisimula sa 040. Ang area code ng Hamburg. Sa ilalim nito, may isang maikling mensahe na lumabas. Handa na ang lahat para sa pirmahan sa susunod na linggo. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ng mama mo. Ang kamay ni Tarsila ay humigpit sa gilid ng counter. Ang lamig ng marmol ay tila nanuot sa kaniyang mga buto. Hindi na ito tungkol sa mga bayarin sa bahay. Hindi na ito tungkol sa pampagamot ni Doña Ifigenia. Ito ay tungkol sa isang malaking nakawan na nagaganap sa ilalim ng kaniyang sariling ilong habang siya ay abala sa paglilinis ng kanilang tahanan. Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Severino. Agad na ibinalik ni Tarsila ang telepono sa dati nitong pwesto at kinuha ang baso ng tubig. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon, isang kalmadong dagat na nagtatago ng isang dambuhalang daluyong sa ilalim. Heto ang tubig para kay mama, sabi ni Tarsila. Ang boses ay kasing lamig ng yelong lumulutang sa baso. Tiningnan siya ni Severino, tila nagtataka sa biglaang pananahimik ng asawa. Ngunit bago pa ito makapagsalita, ang telepono ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito mensahe. Ito ay isang tawag na hindi titigil hanggat hindi nasasagot. Ang area code ng Hamburg ay kumikislap-kislap sa dilim ng kusina, tila isang babala ng paparating na unos. Ang gabi sa Berlin ay tila isang malaking kumot ng yelo na bumabalot sa bawat hininga ni Tarsila. Sa loob ng kanilang bagong apartment, ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay mabigat, tila isang pader na unti-unting lumalapit para itago ang katotohanan. Mabilis na dinampot ni Severino ang kaniyang telepono. Ang kaniyang mga daliri ay nagmamadali, tila napaso sa init ng screen na patuloy sa pag-ugong. Hindi niya tiningnan si Tarsila. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kawalan habang mabilis siyang lumalabas patungo sa balkonahe. Iniwan ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob ng silid. Hello? Ja, H-Benz. Bukas na lang tayo mag-usap. Narinig ni Tarsila ang pabulong na sagot ni Severino sa wikang Aleman. Maikli, matalim, puno ng kaba. Nanatili si Tarsila sa gitna ng kusina. Ang kaniyang anino ay mahaba sa sahig na kaniyang pinagpaguran. Ang bawat salita ni Severino ay tila isang piraso ng puzzle na hindi tugma sa lalaking kaniyang minahal sa loob ng mahabang panahon. Nang bumalik si Severino sa loob, ang kaniyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Love, kailangan kong lumabas sandali. May emergency sa opisina. Alam mo naman ang mga German, hindi pwedeng ipagpabukas ang trabaho. Mabilis niyang paliwanag habang isinusuot ang kaniyang makapal na coat. Ngayon, malalim na ang gabi, Severino, at ang sabi ni Mama, masama ang pakiramdam niya, mahinahon, ngunit matigas na sabi ni Tarsila. Kaya nga ikaw na ang bahala sa kanya, di ba? Heto ang gamot niya, ibigay mo sa kanya pagkatapos mong maglinis. Sabi ni Severino, sabay lapag ng isang maliit na lalagyan ng gamot sa mesa. Pinanood ni Tarsila ang pag-alis ng kaniyang asawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa kaniyang pagtitiwala. Ngunit sa halip na umiyak, lumakad siya patungo sa basurahan sa ilalim ng lababo. May napansin siyang kakaiba kanina habang itinatapon ang sunog na pagkain. Doon, sa ilalim ng mga balat ng sibuyas at basang tisyu, nakita niya ang mga tunay na gamot ni Doña Ifigenia. Ang mga mamahaling tableta para sa puso at hypertension na binili ni Tarsila
noong nakaraang linggo ay itinapon lahat. Hindi pa man nababawasan. Kinuha ni Tarsila ang lalagyan na iniwan ni Severino sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi gamot para sa puso, kundi mga ordinaryong vitamin na mabibili sa supermarket sa kanto. Ang kaniyang sikmura ay bumaligtad. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hapdi ng panlilinlang. Ginagamit nila ang sakit ng matanda para pilitin siyang magtrabaho ng higit sa kaniyang kaya, para pigilan siyang magtanong tungkol sa pera, habang ang tunay na pondo ay inililihis sa ibang direksyon. Pumunta si Tarsila sa silid ni Doña Ifigenia. Ang matanda ay tila mahimbing na natutulog, ngunit ang kaniyang paghinga ay regular at malakas. Hindi katulad ng isang taong may iniindang sakit. Sa ibabaw ng nightstand, nakita ni Tarsila ang isang nakabukas na sobre na may tatak ng isang bangko sa Hamburg. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman na tanging liwanag lamang ng mga ilaw sa kalsada ang nagbibigay ng anyo, kinuha ni Tarsila ang dokumento. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na nag-uumpisang mag-alab sa kaniyang dibdib. Isa itong draft contract para sa isang condominium unit sa Hamburg, isang marangyang tirahan na malapit sa Ulster Lake. At sa ilalim ng dokumento, sa bahagi ng buyer, ay nakasulat ang isang pangalan lamang, Severino Alcantara. Walang pangalan ni Tarsila, walang pagkilala sa 10 taon niyang pagpapadala ng pera mula sa pagtatrabaho bilang nurse assistant sa gabi at cleaner sa umaga. Ang bawat sentimong inakala niyang para sa kanilang kinabukasan ay unti-unti palang itinatayo bilang isang palasyo para sa kaniyang asawa. Isang palasyong hindi siya kailanman magiging reyna. Narinig niya ang mahinang paggalaw ng matanda sa kama. Agad niyang ibinalik ang papel at lumabas ng silid. Tumayo si Tarsila sa harap ng malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata na may itim na bilog sa ilalim. Ang kaniyang mga kamay na magaspang. Sa loob ng 10 taon, itinuring niyang ang pagsasakripisyo ay tanda ng pag-ibig. Ngunit ang anino sa Hamburg ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi lang siya basta biktima. Siya ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan. At kung siya ang nagtayo nito, siya rin ang may kapangyarihang magpabagsak nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tarsila. Ang wikang Aleman na kaniyang pinag-aralan sa mga lihim na oras ng kaniyang pahinga ay hindi na lamang basta mga salita. Ito na ang kaniyang magiging sandata. Sa Hamburg, may naghihintay na katotohanan at sisiguraduhin niyang bawat sentimo ng kaniyang pawis ay may katumbas na pananagutan. Ang silid ay puno ng halakhak at usok ng mainit na pansit malabon. Isang pamilyar na amoy na dapat sana ay nagpapagunita ng sariling bayan. Ngunit para kay Tarsila, ang bawat tawa ng mga bisitang Pilipino sa loob ng kanilang bagong apartment ay tila boses ng mga hukom na walang alam sa tunay na nangyayari sa likod ng mga pader. Si Doña Ifigenia ang bida sa gabing iyon. Nakasuot ito ng isang mamahaling Abel Ilocos na panyo sa kaniyang balikat. Hawak ang isang baso ng Riesling. Naku, Mareng Tessie, hindi naman sa pagyayabang. Simula ni Ifigenia, ang boses ay sapat na lakas para marinig hanggang sa kusina kung saan abala si Tarsila sa paghuhugas. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ko kay Severino na dalhin dito si Tarsila, baka hanggang ngayon ay nagtatanim pa rin yan ng palay sa probinsya. Malaki ang utang na loob ng batang yan sa pamilya Alcantara. Kami ang nag-ahon sa kanya sa hirap. Tumigil ang kamay ni Tarsila sa loob ng planggana. Ang malapot na sebo ng pinagkainan ay kumakapit sa kanyang mga daliri. Tila isang maduming alaala na ayaw mabura. Narinig niya ang pagsang-ayon ng mga bisita. Oo nga, Doña Ifigenia, napakaswerte ni Tarsila. Bihira ang biyenan na kasing bait ninyo. Sagot ng isa sa mga bisita. Sa loob ng kusina, ang init ng singaw mula sa mainit na tubig ay humahalo sa namumuong luha sa mga mata ni Tarsila. Gusto niyang lumabas
at isigaw na ang bawat butil ng kaning kinakain nila, ang bawat sentimong pambayad sa kuryente, at maging ang alahas na suot ni Efigenia ay galing sa kaniyang pagtatrabaho ng 2 shift sa ospital. Gusto niyang sabihin na siya ang nag-ahon sa pamilya Alcantara sa utang at hindi ang kabaligtaran. Ngunit ang hiya ay parang isang mabigat na piring sa kaniyang mga mata. Sa kulturang kaniyang kinalakihan, ang pagsagot sa nakatatanda, lalo na sa harap ng ibang tao, ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang kaniyang dangal ay nakagapos sa kaniyang pananahimik. "Tarsila! Hija!" Tawag ni Efigenia mula sa kabilang silid. "Dalhan mo pa kami ng yelo rito. Huwag kang tatanga-tanga diyan. Nakakahiya sa mga bisita." Dahan-dahang kumuha ng yelo si Tarsila. Habang naglalakad siya patungo sa sala, nakita niya si Severino na nakaupo sa tabi ng kaniyang ina, ni hindi man lang tumingin ang kaniyang asawa sa kanya. Abala ito sa pakikipagtawanan, tila nalimutan na ang babaeng naglalakad sa harap nila ang siyang nagpapakapagod para sa lahat ng karangyaan nilang tinatamasa. Habang inilalapag niya ang yelo, isang matandang lalaking German na kapitbahay nila, si Herr Hoffmann, ang kaisa-isang dayuhan sa pagtitipon, ang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Si Herr Hoffmann ay isang retiradong guro na laging nakikita ni Tarsila sa silid-aklatan ng komunidad. Nang bumalik si Tarsila sa kusina para ituloy ang bundok ng mga hugasin, naramdaman niyang may sumunod sa kanya. Akala niya ay si Severino para humingi ng paumanhin, ngunit si Herr Hoffmann pala iyon. Tumayo ang matandang lalaki sa gilid ng lababo, tinitingnan ang mga kamay ni Tarsila na nanginginig sa pagod. "Verstehen Sie was Sie über sie sagen? Naiintindihan mo ba ang sinasabi nila tungkol sa'yo?" Mahinang tanong ng matanda sa wikang Aleman. Hindi sumagot si Tarsila. Ipinagpatuloy niya ang pagkuskos sa platong may mantsa ng sarsa. Tila ba hindi niya narinig ang tanong. "Sie behandeln dich wie eine Sklavin, Tarsila. Das ist nicht richtig." Trinatratuhin ka nilang parang alipin. "Tarsila, hindi yan tama." Dagdag pa ni Herr Hoffmann. Doon ay tumigil ang kamay ni Tarsila. Tiningnan niya ang matanda. Sa mga mata ni Herr Hoffmann, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kaniyang sariling pamilya. Respeto. "Ich verstehe alles, Herr Hoffmann." Mahinang sagot ni Tarsila sa wikang Aleman. Ang kaniyang boses ay halos pabulong, sapat lamang para marinig ng matanda, ngunit hindi abot sa maingay na sala. Nagulat ang matanda. Hindi niya akalaing ang tahimik na manugang na laging nakayuko ay marunong magsalita ng kaniyang wika ng ganoon katuwid. "Dan warum?" "Kung ganon, bakit?" Tanong muli ng matanda. Bago pa makasagot si Tarsila, biglang pumasok si Doña Efigenia sa kusina. Ang kaniyang mukha ay agad na nagbago nang makitang kausap ni Tarsila ang kapitbahay. "Tarsila, anong ginagawa mo? Bakit mo inaabala si Herr Hoffmann? Humingi ka ng paumanhin." Bulyaw ng biyenan sa Tagalog, bago muling nangungumiti ng plastik sa dayuhan. "Oh, Herr Hoffmann, she's just a shy girl. Not very smart with languages, you know." Tumingin si Herr Hoffmann kay Efigenia, pagkatapos ay kay Tarsila. May isang uri ng kakaibang kislap sa mga mata ng matanda, isang kislap ng pagkampi. Kinuha ni Herr Hoffmann ang isang maliit na kapirasong papel mula sa kaniyang bulsa at mabilis na iniabot ito kay Tarsila habang kunwari ay kukuha ng baso ng tubig. "Kampf para sa sarili mo." Bulong ng matanda, isang kakaibang paghahalo ng Aleman at kaunting Tagalog na natutunan niya sa komunidad. Nang makaalis ang matanda at ang kaniyang biyenan, tiningnan ni Tarsila ang papel. Walang pangalan doon, kundi isang address lamang sa gitna ng Berlin at isang pangalan sa labas. Muling humagalpak ng tawa si Doña Efigenia. "Masyado kasing mabait ang pamilya namin, kaya siguro naging dependent na sa amin si Tarsila. Pero ayos lang, utang na loob naman ang nagpapatakbo sa ating mga Pilipino, di ba?" Hinigpitan ni Tarsila ang pagkakahawak sa papel sa kaniyang palad.
Ang utang na loob na ipinupukol sa kanya ay hindi na isang utang. Ito ay naging isang sumpa. Isang sumpa na sa wakas ay mayroon na siyang paraan para baliin. Ang bawat araw sa Berlin ay tila isang dula-dulaan kung saan ang lahat ay may suot na maskara, maliban kay Tarsila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaniyang maskara ay ang kaniyang pananahimik. Ginawa niyang taming ang pagiging pipi at bingi sa paningin ng kaniyang pamilya upang mas makita niya ang dumi na pilit nilang itinatago. Isang maulan na Martes, ang amoy ng bagong giling na barako ay bumabalot sa sala. Inilapag ni Tarsila ang tasa ng kape sa harap ni Doña Ifigenia. Ang kaniyang biyenan ay abala sa pag-aayos ng kaniyang buhok sa harap ng salamin, habang si Severino ay nakaupo sa kabilang dulo, abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kaniyang laptop. Salamat, Tarsila. Pakidala na rin ng asukal dito? Nakalimutan mo na naman. Utos ni Ifigenia nang hindi man lang siya tinitingnan. Tumalikod si Tarsila, ngunit bago siya makabalik sa kusina, mabilis niyang isiningit ang kaniyang lumang smartphone sa ilalim ng isang dekorasyong doily sa ibabaw ng side table. Ang screen ay madilim, ngunit ang recorder nito ay tahimik na kumakain ng bawat salitang bibitawan sa silid na yon. Nang makapasok siya sa kusina, hindi siya tumigil. Kumuha siya ng isang mangkok ng bigas at sinimulan itong hugasan. Ang tunog ng pag-agos ng tubig sa kanyang mga daliri ay nagsilbing tabing upang hindi nila mahalata ang kaniyang pakikinig. Severino, hast du den Makler angerufen? Severino, tinawagan mo na ba ang broker? Simula ni Ifigenia sa wikang Aleman. Ang kaniyang boses ay wala ng tamis. Ito ay tuyo at puno ng otoridad. Ya mama, alles ist geregelt. Kapag natapos na ang pirmahan sa susunod na linggo, ang titulo ay mapapangalan na sa akin at sa Hamburg account natin. Sagot ni Severino. Ang kaniyang boses sa Aleman ay tila naging ibang tao. Mas matigas, mas walang pakialam. Ang Tarsila? At si Tarsila? Si Merk Nichts. Akala niya ay pambayad lang ito sa utang natin sa Pilipinas. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko na lang siya ng kaunting pera para pambili ng pasalubong at pauuwiin ko na siya. Sasabihin ko na hindi na natin kayang bayaran ang visa niya rito. Tumigil ang kamay ni Tarsila sa loob ng mangkok ng bigas. Ang tubig ay naging maputi at malabo, katulad ng kaniyang paningin sa kaniyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siyang protektahan ay siya palang naghahanda ng kaniyang lilibingan. Mabuti, sabi ni Ifigenia, na ngayon ay tumatawa ng mahina. Hindi natin kailangan ng isang tagalinis lang sa pamilyang Alcantara. Mas bagay si Liza sa rito sa Berlin. Mas edukada, mas marunong magdala ng pangalan natin. At higit sa lahat, hindi siya amoy bawang at sabon tuwing gabi. Ang pangalang Liza ay tila isang matalim na karayom na itinusok sa puso ni Tarsila. Naalala niya ang babaeng iyon, ang anak ng mayamang kaibigan ni Ifigenia sa Maynila. Ang babaeng laging inihahambing sa kanya noon, ngunit akala niya ay tapos na ang kwentong yon nang magpakasal sila ni Severino. Huwag kang mag-alala, Mama. Si Liza na ang bahala sa lahat kapag wala na si Tarsila. Magtiis lang tayo ng konti pa. Huling hirit ni Severino bago narinig ni Tarsila ang paghigop nito ng kape. Dahan-dahang kinuha ni Tarsila ang asukal at bumalik sa sala. Ang kaniyang mukha ay blangko. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang ribultong bato. Inilapag niya ang asukal sa mesa. Naramdaman ang init ng smartphone sa ilalim ng tela na tila ba sumisigaw ito ng katarungan. Oh, bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo. Puna ni Ifigenia habang tinititigan ang manugang. Medyo nahihilo lang po ako, Mama. Baka po dahil sa puyat sa ospital kagabi. Mahinahong sagot ni Tarsila sa Tagalog. Iyan ang hirap sa inyong mga taga-probinsya, mahihina ang katawan. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at magpahinga. Huwag mo kaming istorbohin dito. Pagtataboy ng matanda.
Pumasok si Tarsila sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang tunog. Doon, sa gitna ng kadiliman ng silid na binuo niya sa loob ng 10 taon, inilabas niya ang kanyang smartphone. Pinakinggan niya ang bawat segundo ng pagtataksil. Ang bawat salita ni Severino ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-ibig. Ngunit sa bawat patak ng luha na hindi niya hinayaang lumabas, isang bagong uri ng lakas ang nabubuo. Ang kaniyang pananahimik ay hindi na tanda ng kahinaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Tiningnan ni Tarsila ang kaniyang sarili sa maliit na salamin sa ibabaw ng kaniyang cabinet. Hindi na ang Tarsilang utusan ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng may hawak na alas. Ang pangalang Liza ay hindi na lang basta isang karibal. Ito na ang huling mitsa. Ang ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi mailabas ni Tarsila. Malamig at walang tigil sa pagdaloy sa makinis na salamin. Sa loob ng silid, ang amoy ng mamahaling kandila na binili ni Severino ay sumasakal sa kanya. Isang kakaibang gabi ito. Walang utos, walang bulyaw, at walang pagmamaliit. Isang gabing puno ng kamandag na binalot sa sutla. Love, tingnan mo oh. Naalala ko, pangarap mo ito dati pa. Malambing na bulong ni Severino habang iniaabot ang isang maliit na pelos na kahon. Binuksan ito ni Tarsila. Isang singsing na pilak ang kislap nito sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara. Isinuot ito ni Severino sa kaniyang daliri. Ngunit sa halip na kiligin, naramdaman ni Tarsila ang hapdi. Ang singsing ay magaan, tila gawa lamang sa mumurahing lata na pinahiran ng pintura upang magmukhang totoo. Katulad ng pagmamahal na ipinapakita ng kaniyang asawa sa mga sandaling iyon. Salamat, Severino. Mahinang sagot ni Tarsila. Hindi siya ngumiti. Hindi niya kayang pilitin ang kanyang mga labi na magsinungaling sa kanyang nararamdaman. Alam mo, love, naisip ko, sa dami ng pinagdaanan natin, kailangan nating siguruhin ang future natin dito sa Germany. Ayaw kong dumating ang araw na mawalan tayo ng proteksyon. Patuloy ni Severino habang dahan-dahang inilalabas ang isang makapal na selyadong sobre mula sa kaniyang bag. Inilapag niya ang mga papel sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga pahina ay tila tunog ng kadenang ihahampas sa mga kamay ni Tarsila. Ano ito? Tanong ni Tarsila, bagaman alam na niya ang sagot. Insurance papers lang ito, love, para sa bahay at para na rin sa health coverage mo. Alam mo naman, mahigpit ang gobyerno rito. Kailangan lang ng pirma mo para ma-finalize ang lahat. Don't worry, binasa na ito ni Mama at ng abogado niya. Safe na safe tayo rito. Pumasok si Doña Ifigenia sa silid. Bitbit ang isang tray ng tsaa. Ang kaniyang mga hakbang ay banayad. Tila isang pusang nag-aabang ng mabibiktima. Inilapag niya ang tsaa at hinawakan ang balikat ni Tarsila. Ang kaniyang mga daliri ay malamig, tila mga galamay na gustong sumakal sa leeg ng manugang. Hija, gawin mo na ang sinasabi ni Severino. Isang pirma lang yan at matatapos na ang lahat ng pag-aalala mo. Isang mabuting asawa ang nakikinig sa kaniyang kabiyak. Ito ang paraan para maipakita mo ang utang na loob mo sa pamilyang nagbigay sa iyo ng buhay dito. Wika ng matanda. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Tiningnan ni Tarsila ang mga dokumento. Ang mga salitang Aleman ay malalaki at malinaw. Verzichtserklärung auf mit Eigentum Santile, isang waiver ng karapatan sa pagmamay-ari. Hindi ito insurance, hindi ito proteksyon. Ito ang kanyang hatol para maging isang stranghero sa sarili niyang tahanan. Kinuha ni Severino ang ballpen at inilagay ito sa kamay ni Tarsila. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi para sa kanilang relasyon, kundi para sa yaman na malapit na niyang makuha ng buo. Love? Sige na, para sa atin din ito, udyok ni Severino.
Dahan-dahang ibinaba ni Tarsila ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng pagtanggi. Tiningnan niya si Severino ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila humuhukay sa kailaliman ng kaluluwa ng kaniyang asawa. Severino, bago ko ito pirmahan, gusto kong tanungin ka. Simula ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay kalmado, tila ang katahimikan ng gabi sa Berlin. Ano yon, love? Mahal mo ba talaga ako? Bahagyang natigilan si Severino. Ang kaniyang mga mata ay kumurap-kurap, naghahanap ng tamang sagot sa kaniyang isip. Siyempre naman, bakit mo na itanong yan? Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita, dahil mahal ko ang pamilya natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tarsila. Ang hiya na dati ay pumipigil sa kanya ay unti-unti nang natutunaw, napapalitan ng isang matigas na dignidad. Alam niya ang katotohanan. Alam niya ang tungkol sa Hamburg. Alam niya ang tungkol kay Liza. At alam niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Severinong pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Sige, iiwan ko muna ang mga papel dito. Babasahin ko lang ng maigi, Severino. Gusto kong siguruhin na bawat salita rito ay totoo. Wika ni Tarsila habang tumatayo. Pero kailangan na nating isumite ito bukas. Tarsila. Bulyaw ni Efigenia, ang kaniyang maskara ay bahagyang nanginginig sa inis. Bukas ko ibibigay ang sagot ko, Mama. Sagot ni Tarsila bago lumakad patungo sa kaniyang silid. Nang maisara niya ang pinto, narinig niya ang mahinang pagtatalo ng dalawa sa labas. Ang boses ni Efigenia ay puno ng galit, habang si Severino ay pilit na nagpapaliwanag. Hindi na sila pinakinggan ni Tarsila. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay ang address ni Attorney Weber. Sa kaniyang isip, ang bawat hakbang na gagawin niya bukas ay hindi na para sa pamilya Alcantara. Ito ay para sa babaeng nakalimutan na niyang kilalanin, ang kaniyang sarili. Ang Bukich Ngoy-Bongoan ay tapos na, at sa susunod na pagkilos, ang entablado ay hindi na sa kanila. Ang umaga sa Berlin ay tila isang malawak na dagat ng kulay, abong hamog, malamig at walang pakiramdam. Sa ilalim ng makapal niyang winter coat na kupas na ang kulay, suot ni Tarsila ang kaniyang uniforme sa ospital, isang pananggalang upang hindi maghinala sina Severino at Doña Efigenia na hindi sa trabaho ang kaniyang punta. Naglalakad siya sa bangketa, ang kaniyang mga sapatos ay lumilikha ng mahihinang tunog sa bawat pagtama sa basang semento. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang mga daliri, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng sobring nakatago sa loob ng kaniyang bag. Naroon ang mga lihim na dokumento, ang mga resibo ng kaniyang 10 taong pagpapakasakit, at ang smartphone na naglalaman ng boses ng kabilan na pagtataksil. Pagdating niya sa tapat ng isang lumang gusali na may markang Rechtsanwalt Weber, huminto si Tarsila. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dito, sa harap ng pintuang ito, ang hiya ay muling bumubulong sa kanya. Sino ka para labanan sila? Isang hamak na tagalinis, isang asawang walang alam. Ngunit nang hawakan niya ang kaniyang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na naghugas ng dumi ng ibang tao para lamang magkaroon ng sariling tahanan, ang bulong ng takot ay napalitan ng puot. Pumasok siya. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ay bumati sa kanya. Isang lalaking may seryosong mukha at suot na salamin ang tumayo mula sa kaniyang mesa. Si Attorney Weber. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Magandang umaga. Paano kita matutulungan? Tanong ng abogado sa wikang Aleman. Ang kaniyang boses ay tila isang pader ng pormalidad. Tiningnan ni Tarsila ang kaniyang mga kuko na nangingitim pa rin ang gilid dahil sa paglilinis kagabi. Huminga siya ng malalim, inayos ang kaniyang tindig, at tumingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Ich brauche rechtliche Hilfe, Herr Weber.
Es geht um Betrug und Eigentumsrechte. Kailangan ko ng tulong legal, Herr Weber. Tungkol ito sa panloloko at karapatan sa ari-arian. Sagot ni Tarsila. Nakita ni Tarsila ang bahagyang pagtaas ng kilay ng abogado. Hindi nito inaasahan ang direkta at malinis na aliman mula sa isang babaeng tila pagod at galing sa hirap. Setzen Sie sich bitte. Maupo ka, pakiusap, wika ni attorney. Weber, ang kaniyang tono ay nagbago mula sa pagiging formal patungo sa tunay na interes. Inilabas ni Tarsila ang mga dokumento. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat sentimong ipinadala niya, ang bawat kontratang pinirmahan ni Severino nang wala siya, at ang plano ng kaniyang pamilya na itapon siya pagkatapos makuha ang lahat. Pagkatapos, inilapag niya ang kaniyang telepono at pinatugtog ang huling recording. Ang boses ni Doña Ifigenia at Severino ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang bawat salita ng pagmamaliit, ang bawat tawa ng kaniyang asawa habang pinaplano ang kaniyang pagpapaalis ay tila mga saksak sa hangin. Nanatiling tahimik si Attorney Weber hanggang sa matapos ang recording. Tumingin ang abogado sa mga kamay ni Tarsila na nakapatong sa mesa. Mga kamay na nanginginig, ngunit hindi bumibigay. Das ist grausam. Napakalupit nito. Mahinang sabi ni Weber. Frau Villacorta, sa ilalim ng batas ng Germany, ang ari-ariang binili sa panahon ng kasal ay itinuturing na conjugal property kahit sino pa ang nakapangalan sa titulo. At ang ginawa nilang pagtatangkang ilihis ang pondo ay maaaring ituring na fraudulent transfer. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Tarsila sa Taglish. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. I don't want revenge. I just want what is mine. Gusto ko lang ng katarungan. Kailangan nating kumuha ng utos mula sa korte para i-freeze ang mga accounts at pigilan ang anumang transfer sa Hamburg. Paliwanag ni Weber. Ngunit kailangan mong maging matatag. Kapag nalaman nila ito, gagawin nila ang lahat para sirain ka. Matagal na nilang sinira ang puso ko, Attorney Weber. Ang natitira na lang sa akin ay ang aking dangal at hindi ko nahahayaang nakawin pa nila iyon. Sagot ni Tarsila. Lumabas si Tarsila sa opisina pagkaraan ng 2 oras. Ang hangin sa Berlin ay malamig pa rin, ngunit tila mas madali na siyang makahinga. Pakiramdam niya ay mayroon na siyang sandata. Naglakad siya patungo sa U-Bahn station para bumalik sa apartment. Kailangan niyang mauna bago makauwi sina Severino mula sa kanilang lakad. Habang pababa siya sa escalator, ang kaniyang mga mata ay lumingon sa paligid. Biglang tumigil ang kaniyang mundo. Sa kabilang panig ng rails, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Suot ang kaniyang mamahaling scarf at may dalang mga plastic bag mula sa isang luxury boutique. Nakatayo roon si Doña Ifigenia. Hindi ito nag-iisa. Kaakbay nito ang isang magandang babae na may suot na mamahaling damit, si Liza. Nagkatama ang kanilang mga mata. Ang nangiti ni Doña Ifigenia ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nanlilisik na tingin. Tumingin ang matanda sa direksyon kung saan nanggaling si Tarsila. Ang direksyon ng mga opisina ng mga abogado. Ang kaniyang lihim na pag-alis ay nabunyag na. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng bahay. Ito ay nagsimula na sa gitna ng Berlin. Ang bawat hininga ni Tarsila ay tila nagyayalong kristal sa loob ng kaniyang dibdib habang papalapit ang tren sa U-Bahn station. Ang ugong ng paparating na sasakyan ay nagdulot ng panginginig sa kaniyang paanan. Isang babala na ang kaniyang mundo ay malapit ng gumuho. Sa kabilang panig ng rails, nanatiling nakatitig si Doña Ifigenia. Ang kanyang mga mata ay matalim sa ilalim ng mamahaling beret. Tila sinusundan ang bawat galaw ni Tarsila. Nang bumukas ang mga pinto ng tren, mabilis na sumakay si Tarsila. Umaasang malulunod siya sa gitna ng maraming pasahero at tuluyang makaiwas. Ngunit bago pa man siya makahanap ng mauupuan, bigla niyang naramdaman ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Mahigpit ang kapit, matalim ang pagkakadampi ng mga kuko, at ramdamang tensyon sa bawat sandali. Tarsila, saan ka galing?
Ang boses ni Efigenia ay pabulong ngunit puno ng lason. Sa tabi nito ay si Liza na nakatingin kay Tarsila ng may halong pandidiri. Tila ba ang uniforme ni Tarsila ay isang basahan na hindi dapat mapadikit sa kanyang mamahaling designer coat. Galing po ako sa trabaho, Mama. May kinuha lang po akong gamot sa botika sa dulo. Mahinahong sagot ni Tarsila. Hindi siya tumingin sa mga mata ng biyenan. Itinago niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Botika? Sa direksyon ng mga opisina ng abogado? Huwag mo akong gawing tanga, Tarsila. Alam ko ang amoy ng traidor. Bulyaw ni Efigenia. Hindi na alintana ang mga banyagang nakatingin sa kanila sa loob ng tren. Hindi sumagot si Tarsila hanggang sa makarating sila sa kanilang apartment. Ang bawat hakbang paakyat ng hagdan ay tila pag-akyat sa entablado ng kaniyang sariling paglilitis. Pagpasok sa loob, agad na isinarado ni Efigenia ang pinto ng may puwersa. Ang tunog ng pagkandado ay tila hatol ng kamatayan. Severino, halika rito. Tingnan mo ang asawa mo. Sigaw ng matanda. Lumabas si Severino mula sa kusina, bakas ang gulat at kaba sa kaniyang mukha. Nang makita niya si Liza sa tabi ng kaniyang ina, agad siyang umiwas ng tingin kay Tarsila. Ang kaniyang katahimikan ay sapat ng sagot para kay Tarsila. Alam na niya kung sino ang tunay na pinapahalagahan ng kaniyang asawa. Bakit, Mama? Anong nangyari? Tanong ni Severino. Nakita ko ang asawa mo sa Charlottenburg galing sa isang gusali ng mga abogado. Anong ginagawa mo doon, Tarsila? Naghahanap ka ba ng paraan para sirain ang pamilyang nagpakain sa'yo? Sumbat ni Efigenia. Agad na hinablot ni Efigenia ang bag ni Tarsila. Itinapon niya ang laman nito sa sahig. Ang kaniyang pitaka, ang kaniyang stethoscope, ang ilang barya, at ang isang maliit na kwaderno. Mabilis na hinalungkat ng matanda ang bawat sulok, naghahanap ng anumang ebidensya ng pagtataksil. Wala rito ang hinahanap mo, Mama, malamig na sabi ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay tila yelo na hindi natutunaw. Nagpunta ako doon dahil gusto kong matuto. Gusto kong maintindihan ang mundong kinalalagyan ko. Matuto? Ang katulad mong galing sa hirap, sa pagsasaka, mag-aaral ng batas dito sa Germany? Nakakatawa ka. Tawa ni Liza, isang matinis at mapang-uyam na tunog na umalingaw-ngaw sa sala. Lumapit si Severino kay Tarsila. Ang kaniyang mukha ay puno ng pilit na pag-aalala. Love, kung may problema tayo, pag-usapan natin. Huwag kang lumalapit sa mga kung sino-sinong abogado. Magastos iyan at nakakahiya sa reputasyon natin dito. Alam mo namang utang na loob natin kay Mama ang lahat ng ito. Tumingin si Tarsila kay Severino. Nakita niya ang linyang nabubuo sa noo ng kaniyang asawa. Ang tanda ng kaniyang pagsisinungaling. Sa mga sandaling iyon, ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng isang matigas na dignidad. Utang na loob, ulit ni Tarsila. Dahan-dahan niyang pinulot ang kaniyang kwaderno mula sa sahig. Severino, ang utang na sinasabi ninyo ay nabayaran ko na ng 10 taon kong pagpapakapagod. Ang tunay na nakakahiya ay ang pamilyang nagnanakaw sa sarili nilang kadugo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tarsila. Ang lakas ng hampas ni Efigenia ay nagdulot ng lasang kalawang sa loob ng kaniyang bibig. Ang kaniyang paningin ay sandaling lumabo, ngunit hindi siya natumba. Hindi siya umiyak. Wala kang karapatang magsalita ng ganiyan sa harap ko. Bukas, sa opisina ng notaryo, pipirma ka sa lahat ng papeles na ibibigay namin. At pagkatapos nyon, bibilhan ka namin ng tiket pabalik ng Pilipinas. Hindi namin kailangan ng traidor sa pamilyang ito. Sigaw ni Efigenia. Tumingin si Tarsila kay Severino, umaasang may gagawin ang kaniyang asawa. Ngunit tinalikuran lamang siya nito at inalalayan ng kanyang ina na maupo sa sofa. Si Liza naman ay nakangisi. Tila nanonood ng isang pelikulang nagustuhan niya ang katapusan. Pumasok si Tarsila sa kaniyang silid. Ang kaniyang pisngi ay namumula at kumakabog, ngunit sa loob ng kaniyang isip, ang mga salita ni Attorney Weber
ay malinaw na naririnig. Magtiis ka. Bukas ang huling laban. Kinuha niya ang kaniyang telepono mula sa lihim na bulsa ng kaniyang uniforme. Nakatago doon ang lahat ng recording ng kanilang pag-uusap kanina. Ang pag-amin ni Ifigenia sa panloloko at ang plano nilang pagpapaalis sa kanya. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa pirmahan ng bahay. Ito ay tungkol sa pagpunit sa maskara ng mga Alcantara. Dahan-dahang hinawakan ni Tarsila ang kaniyang pisngi. Ang hapdi ay nagsilbing paalala na ang bawat patak ng kaniyang pawis at dugo ay may katumbas na katarungan. Sa labas, ang dilim ng Berlin ay tila naghahanda para sa isang unos na walang sino man sa kanila ang nakahandang harapin. Ang amoy ng kumukulong suka at sariwang dugo ng baboy ay humahalo sa malamig na hangin ng Berlin. Isang kakaibang samyo na tila hindi nababagay sa modernong kusina ng kanilang apartment. Si Tarsila ay tahimik na nakatayo sa harap ng kalan. Dahan-dahang hinahalo ang dinuguan. Isang putaheng kasing dilim ng gabi at kasing talim ng kaniyang nararamdaman. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahinang halakhak ni Liza at ang boses ni Doña Ifigenia na tila nagmamalaki sa kaniyang mga plano. Si Severino naman ay tahimik. Tanging ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng diaryo ang nagmumula sa kaniyang pwesto. Inilapag ni Tarsila ang mga plato sa mesa nang walang ingay. Ang kaniyang bawat kilos ay banayad, tila isang aninong gumagalaw sa dilim. Nang lumabas ang tatlo mula sa sala, tumigil ang kanilang tawanan nang makita ang nakahain sa mesa. Dinuguan, alam mo namang ayaw ko ng amoy niyan, Tarsila. Napakabaho at napakadungis tingnan. Bulyaw ni Ifigenia habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang mamahaling panyo. Pasensya na po, Mama. Naisip ko lang na ito ang pinakaangkop na pagkain para sa huling gabi natin bago ang pirmahan bukas. Mahinahong sagot ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay walang bakas ng galit, isang malamig na katarungan na balot sa kabaitan. Lahat ng dugo ko, lahat ng pawis ko, naibuhos ko na sa pamilyang ito. Nararapat lang na malasahan ninyo ang pait at anghang ng sakripisyong yon. Sandaling natahimik ang hapagkainan. Tumingin si Severino sa kaniyang asawa, may bahid ng takot sa kaniyang mga mata. Ang katahimikan ay tila isang makapal na pader na unti-unting gumuguho. Kain na po kayo, Liza. Balita ko, mahilig ka sa mga mamahaling bagay. Itong luto ko, hindi ito nabibili ng pera. Baling ni Tarsila sa babaeng katabi ng kaniyang asawa. Excuse me, hindi ko kailangan ng luto mo. At huwag mo akong tawagin sa pangalan ko na parang magkapantay tayo. Maarteng sagot ni Liza habang sinusuri ang kaniyang mga kuko. Ngumiti si Tarsila. Isang ngiting hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Tila isang kidlat sa gitna ng madilim na ulap. Kumuha siya ng isang mangkok at dahan-dahang nagsalin ng ulam. Ang tunog ng sandok na tumatama sa porselana ay tila isang babala. Alam ninyo, habang nagluluto ako kanina, may naalala akong address sa Hamburg. Isang kondominium malapit sa Ulster Lake. Simula ni Tarsila, biglang nabitawan ni Severino ang kaniyang kutsara. Ang kalansing ng metal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Namutla ang kaniyang mukha at ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Hamburg. Anong pinagsasabi mo, Tarsila? Gutom lang yan? Kung ano-ano nang naiisip mo. Pilit na tawa ni Ifigenia, ngunit ang kaniyang boses ay nanginginig sa inis. Hindi po, Mama. Napakalinaw ng pagkakaalala ko. At naalala ko rin ang pangalang nakasulat sa kontrata. Severino Alcantara, patuloy ni Tarsila, habang dahan-dahang sumusubo ng pagkain. Naisip ko lang, napakaswerte ni Liza. Hindi pa man siya kasal sa pamilyang ito, may nakahanda na siyang palasyo sa Hamburg gamit ang perang pinagtrabahuhan ko sa gabi at araw. Tumayo si Severino. Ang kaniyang upuan ay lumikha ng isang mahaba at masakit sa tiling tunog sa sahig. Tarsila, tumigil ka na. Hindi mo alam ang sinasabi mo.
Alam ko ang lahat, Severino. Alam ko ang bawat sentimong ninakaw ninyo. Alam ko ang bawat kasinungalingang itinanim ninyo sa puso ko. Sabi ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay tumaas ng bahagya, puno ng otoridad, na ngayon lang nila narinig. At bukas, sa harap ng notaryo, makikita ninyo kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kaniyang dangal. Wala kang mapapatunayan. Isang hamak na katulong ka lang dito. Sigaw ni Efigenia, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit. Siguro nga po, pero ang katulong na ito ay marunong magbasa, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong lumaban, sagot ni Tarsila. Tumalikod si Tarsila at iniwan silang tatlo sa hapagkainan. Ang dinuguan sa mesa ay nanatiling mausok, tila isang alay sa isang madilim na katarungan. Pagpasok niya sa kanyang silid, narinig niya ang mabilis na pag-uusap ni na Efigenia at Severino. Puno ng kaba, puno ng pagkalito, kinuha ni Tarsila ang kaniyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula kay Attorney Weber. Handa na ang lahat para bukas. Mag-ingat ka. Huminga ng malalim si Tarsila. Ang hapdi sa kaniyang pisngi mula sa sampal kahapon ay wala na. Ngunit ang apoy sa kaniyang puso ay mas lalo pang nag-alab. Sa labas, ang ulan sa Berlin ay tumigil na. Napalitan ng isang nakabubulag na katahimikan bago ang huling paghuhukom. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang pirasong papel sa kaniyang bulsa. Isang litrato ni Lisa at Severino na magkasama sa Hamburg na nakuha niya mula sa kaniyang sariling imbestigasyon. Ang kaniyang huling alas. Bukas, ang bawat salitang binitawan nila laban sa kanya ay babalik sa kanila ng 10 ulit. Ang bawat hakbang sa loob ng opisina ng notaryo sa Charlottenburg ay tila paglalakad sa isang pasilyo ng yelo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Efigenia ay humahalo sa amoy ng lumang leather at tuyong tinta ng mga dokumento. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang matangkad na German na notaryo, si Herr Schmidt, na may suot na salamin at mukhang walang pasensya sa kaniyang mga kliyente. Hiya, bilisan mo na. Huwag mo nang basahin ang bawat letra. Sayang ang oras ni Herr Schmidt. Isang pirma lang yan. At makukuha na natin ang insurance para sa bahay. Pabulong na utos ni Severino. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa kaba habang itinatulak ang panulat patungo kay Tarsila. Tiningnan ni Tarsila ang makapal na dokumento sa harap niya. Ang mga salitang Aleman ay tila mga aninong nagtatago ng isang bitag. Sa tabi niya, si Doña Efigenia ay prenteng nakaupo. May hawak na pamaypay at pasimpleng tinitingnan ang kaniyang relo. Si Liza naman ay nakatayo sa likuran, may mapang-uyam na ngiti sa kaniyang mga labi. Lumingon si Herr Schmidt kay Severino at nagsalita sa wikang Aleman. Ang kaniyang boses ay puno ng pagmamaliit. Ist sie sicher, dass sie das versteht? Sie sieht ein bisschen einfach aus. Hoffentlich macht sie keine Szene. Ich habe keine Zeit für diese ausländischen Frauen, die nur auf das Geld aus sind. Sigurado ba siyang naiintindihan niya ito? Mukha siyang medyo simple lang. Sana hindi siya gumawa ng eksena. Wala akong oras para sa mga dayuhang babaeng ito na pera lang ang habol. Narinig ni Tarsila ang mahinang pagtawa ni Severino. Isang tunog ng pagsang-ayon sa insulto ng notaryo. Ang kaniyang asawa ay tumango. Tila ba ang kaniyang asawa ay isang kagamitan lamang na walang pakiramdam. Dahan-dahang kinuha ni Tarsila ang panulat. Ang kaniyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kaniyang puso ay nag-aalab. Tumingin siya kay Herr Schmidt, diretso sa mga mata nito, at nagsalita sa isang perpekto at matatas na wikang Aleman. Tatsächlich, Herr Schmidt, mein Verständnis ist weitaus besser als Ihre Etikette. Und übrigens, das Adjektiv in Ihrem letzten Satz war falsch dekliniert. Es sollte einfachen sein. Nicht einfach. Sa katunayan, Herr Schmidt, ang aking pag-unawa ay masigit pa kaysa sa iyong kagandahang asal. At saka, ang pang-uri sa huli mong pangungusap ay mali ang pagkakagamit.
dapat ay einfachen ito, hindi einfach. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang pagsabog na walang tunog. Ang paghinto ng paggalaw ng pamaypay ni Doña Efigenia ay tila isang senyales ng pagguho ng kaniyang mundo. Ang panulat na hawak ni Severino ay nalaglag sa mesa. Lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tita Arcila, marunong kang mag-German? Nauutal na tanong ni Severino sa Tagalog. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Hindi siya sinagot ni Tarsila. Sa halip, inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kaniyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng kontrata. Hindi ko pipirmahan ang basurang ito, Severino, dahil alam ko na ang dokumentong ito ay hindi para sa insurance. Ito ay isang pagtalikod sa aking karapatan sa bahay na ito at sa account na itinago ninyo sa Hamburg. Wika ni Tarsila, ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Anong kaguluhan ito? Tarsila, huwag kang maging bastos sa harap ng notaryo. Sigaw ni Efigenia. Ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit at hiya. Ang tunay na kaguluhan, Mama, ay ang inyong plano na nakawin ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Sagot ni Tarsila. Inilabas niya ang kaniyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Doña Efigenia at Severino mula sa kanilang lihim na pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa opisina. Ang pag-amin sa panloloko, ang plano nilang pagpapaalis kay Tarsila, at ang balak nilang pagsasama ni Liza. Lahat ay narinig ni Herr Schmid at ng lahat ng naroon. Namutla ang notaryo. Ang kaniyang pagmamaliit kanina ay napalitan ng takot. Alam niya na ang pagiging saksi sa isang fraudulent contract ay maaring magtapos sa kaniyang lisensya. Das wusste ich nicht. Hindi ko alam ito. Nauutal na sabi ni Herr Schmid habang mabilis na inilalayo ang mga dokumento. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Attorney Weber, ang abogado ni Tarsila. Ang kaniyang presensya ay tila isang pinal na hatol sa gitna ng kaguluhan. Guten Tag, ich bin der Anwalt von Frau Villacorta. Wir haben bereits eine einstweilige Verfügung gegen alle Konten von Herrn Alcantara erwirkt. Magandang araw. Ako ang abogado ni Frau Villacorta. Nakakuha na kami ng utos mula sa korte para i-freeze ang lahat ng accounts ni Herr Alcantara. Pahayag ni Attorney Weber. Tiningnan ni Tarsila si Severino, na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Pagkatapos, binalingan niya si Doña Efigenia na tila nawalan ng lakas at napaupo sa silya. Ang kaniyang karangyaan ay tila isang maruming basahan na lamang. Ang utang na loob na lagi ninyong ipinupukol sa akin ay tapos na sa araw na ito. Kinuha na ninyo ang lahat, pati ang pag-ibig ko. Pero ang dangal ko, hinding-hindi ninyo iyon makukuha, sabi ni Tarsila. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kaniyang bag. Ang bigat na kaniyang dinadala sa loob ng 10 taon ay tila naglaho sa isang iglap. Sa labas ng opisina, ang sikat ng araw sa Berlin ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang araw na kaniyang naranasan. Ang pipi at bingi na asawa ay wala na, at ang babaeng nakatayo sa harap nila ay ang tunay na may-ari ng kaniyang sariling kapalaran. Ang bawat hakbang sa labas ng gusali ng Charlottenburg ay tila pagtapak sa ulap, ngunit ang hanging umiihip sa Berlin ay nananatiling matalas, tila hinihiwa ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Tarsila. Sa likuran niya, ang tunog ng mabilis at gulantang na mga hakbang nina Severino at Efigenia ay sumusunod. Tila mga aninong pilit na humahabol sa liwanag na hindi na nila kailanman maaabot. Tarsila, hinto, mag-usap tayo, sigaw ni Severino. Ang kaniyang boses ay basag. Wala na ang dating otoridad, napalitan ng isang desperadong pakiusap na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Tumigil si Tarsila sa tapat ng isang malaking punong linden na wala ng mga dahon. Lumingon siya ng dahan-dahan. Nakita niya ang kaniyang asawa, ang lalaking inakala niyang katuwang sa hirap at ginhawa.
na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Sa tabi nito, si Doña Ifigenia ay nakahawak sa dibdib. Ang kaniyang mukha ay lila sa galit at sa matinding hiya na idinulot ng pagkakabunyag ng kanilang dumi sa harap ng mga dayuhan. Ano pa ang pag-uusapan natin, Severino? Ang tungkol sa Hamburg o ang tungkol sa kung paano ninyo ako itatapon na parang basahan pagkatapos ninyong makuha ang lahat? Tanong ni Tarsila. Ang kaniyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 toneladang bato. Hiya, nagkakamali ka lang ng intindi. Ang lahat ng iyon ay para sa seguridad ng pamilya Alcantara. Hindi mo ba naiisip ang utang na loob mo sa amin? Pagpupumilit ni Ifigenia, ang kaniyang daliri ay nanginginig habang itinuturo ang manugang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tarsila. Utang na loob. Iyan ang paborito ninyong sandata, di ba? Pero ang katotohanan, Mama, ang pamilya Alcantara ang may utang sa akin. Utang ninyo sa akin ang bawat oras na hindi ko itinigil ang pagtatrabaho para lang may maipadala sa inyo sa Pilipinas. Utang ninyo sa akin ang dangal ng bahay na ito na ako ang naglilinis at ako ang nagbabayad. Biglang lumapit si Liza. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkairita. Tumingin siya kay Severino nang may pandidiri. Severino, sabi mo ayos na ang lahat. Sabi mo ay wala ng problema sa pera. Ayaw kong madamay sa kasong ito. I'm leaving. Liza, sandali. Tawag ni Severino, ngunit ang babae ay mabilis na tumalikod at sumakay sa isang taxi. Iniwan silang mag-ina sa gitna ng kahihiyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila huling pihit ng kandado sa kaba ng yaman na inakala nilang sa kanila na. Lumingon si Attorney Weber kay Severino. Herr Alcantara, lahat ng bank accounts mo pati ang sa Hamburg ay naka-freeze na simula ngayong oras na ito. Bukas, magsisimula ang legal na proseso para sa liquidation ng inyong conjugal assets. Inirerekomenda ko na kumuha na kayo ng sariling abogado. Napaluhod si Severino sa malamig na semento. Ang kaniyang mga kamay ay tumakip sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi ng pagsisisi na huli na. Ang karangyaan na pilit nilang ninakaw ay naglaho na parang bula sa hangin. Tiningnan ni Tarsila ang kaniyang biyenan. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang takot ng isang taong wala ng kontrol, wala ng kapangyarihan, at wala ng matitirhan. Bukas, Mama, kailangang wala na ang mga gamit ninyo sa apartment. Hindi ko kayo palalayasin sa kalsada, pero hindi ko na rin kayo papayagang manatili sa buhay ko. Huling binitiwang salita ni Tarsila. Naglakad siya palayo. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi niya nilingon ang mga pagsigaw ni Ifigenia o ang mga pagtawag ni Severino. Ang bawat hakbang niya ay punong-puno ng kagaanan. Tila ba ang 10 taon ng pagtitiis ay natunaw na sa ilalim ng sikat ng araw. Pumasok siya sa loob ng isang maliit na kapihan. Umorder siya ng kape at naupo sa tabi ng bintana. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kaniyang mga kamay. Magaspang pa rin ang mga ito, may mga bakas pa rin ang pagtatrabaho, ngunit sa kaniyang paningin, ang mga ito ay ang pinakamagandang kamay sa buong mundo. Dahil ang mga kamay na ito ang nagligtas sa kaniyang sarili. Ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Alcantara ay gumuhuna. At mula sa mga guho nito, si Tarsila ay nakatayo ng matuwid, malaya, marangal, at sa wakas ay may sariling tinig. Ang katahimikan sa loob ng malawak na apartment sa Berlin ay tila isang malalim na balon. Payapa, ngunit may pait ng nakaraan. Wala na ang matapang na amoy ng pabango ni Doña Ifigenia na dati ay sumasakal sa bawat sulok ng silid. Wala na rin ang mabigat na presensya ng mga utos at mapang-aping tingin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, narinig ni Tarsila ang kaniyang sariling paghinga nang walang halong kaba. Sa gitna ng sala, nakatambak ang mga karton,
Maingat na inilalagay ni Severino ang kaniyang mga huling gamit. Ang kaniyang bawat galaw ay mabagal. Tila ba ang bawat damit na kaniyang itinitupi ay may bigat ng isang pagkakamaling hindi na mababago. Hindi siya tumitingin kay Tarsila. Ang kaniyang mga mata ay laging nakapako sa sahig, umiiwas sa liwanag ng katotohanang kaniyang binaliwala. "I'm almost done, Tarsila," mahinang sabi ni Severino. Ang kaniyang boses ay basag, tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Si Mama, nasa ibaba na siya. Hinihintay na lang ang sundo papuntang airport. Hindi na rin siya nakuhang magpaalam. Tiningnan ni Tarsila ang kaniyang asawa mula sa pinto ng kusina. Nakita niya ang pangungulila sa mga mata nito, ngunit hindi na siya nakaramdam ng dating habag. Ang awa na dati ay nagbubulag sa kanya ay napalitan na ng isang malinaw na pag-unawa. Ang pag-alis ni Efigenia pabalik ng Pilipinas ay hindi dahil sa kusa, kundi dahil sa kawalan ng pondo at pagkansela ng kaniyang suporta sa visa matapos ang kasong fraud. "It's better this way, Severino," sagot ni Tarsila sa Taglish. Inayos niya ang kaniyang buhok, isang simpleng galaw na nagpapakita ng kaniyang bagong tatag. "Hindi na kayo kailangang magkunwari. Hindi na ninyo kailangang magnakaw sa dilim." Tarsila, huminto si Severino at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay namumula. "May pagkakataon pa ba tayo? Kahit maliit lang? Pwede naman nating simulan uli, di ba? Ngayong wala na si Mama." Dahan-dahang hinubad ni Tarsila ang singsing na pilak na ibinigay ni Severino noong nakaraang linggo. Ang singsing na peke ang kinang. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila huling tuldok sa kanilang kwento. Ang pag-ibig ay hindi parang damit na pwedeng labhan at isuot uli kapag nadumihan, Severino. Masyado nang malalim ang mantsa, masyado nang maraming pait, wika ni Tarsila. Nang tuluyang lumabas si Severino, bitbit ang kanyang mga gamit, ang tunog ng pagsara ng pinto ay hindi na naging masakit sa pandinig ni Tarsila. Ito ay naging isang hudyat ng kalayaan. Lumakad siya patungo sa bintana at binuksan ito ng malapad. Hinayaan niyang pumasok ang malamig na hangin ng Berlin, tila ba nililinis nito ang bawat sulok ng kaniyang pagkatao. Lumabas si Tarsila ng apartment at naglakad sa kalsada. Huminto siya sa isang maliit na Blumenladen o tindahan ng bulaklak sa kanto. Kumuha siya ng isang tangkay ng pulang rosas. Isang rosas na siya mismo ang nagbayad, gamit ang perang alam niyang sa kanya at pinaghirapan niya. Amoy ng sariwang lupa at umaga ang bulaklak, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na namumukadkad sa kabila ng taglamig. Pagbalik niya sa apartment, sinimulan niyang linisin ang mga bakas ni na Efigenia. Itinapon niya ang mga lumang dekorasyon na puno ng pretensyon. Ngunit sa ilalim ng isang cabinet, sa silid ni Severino, may napansin siyang isang nalaglag na sobre. Isa itong lihim na sulat na galing sa Pilipinas, may tatak ng selyo mula sa Maynila at nakapangalan kay Severino. Dahan-dahang binuksan ni Tarsila ang sobre. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman nito. Hindi ito sulat mula sa isang kamag-anak. Isa itong lihim na kasunduan sa pagitan ni na Efigenia at Liza. Nakasaad doon na ang malaking bahagi ng perang ipinadala ni Tarsila noon para sa pampagamot ng biyenan ay hindi kailanman napunta sa gamot. Ang bawat sentimo ay dinala sa isang trust fund para sa magiging anak ni na Severino at Liza sa hinaharap. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa puot. Ang panloloko ay hindi lang pala tungkol sa bahay o sa pera sa Hamburg. Ito ay isang planadong pagtataksil na binuo bago pa man siya dumating sa Germany. Isang plano na palitan siya ng tuluyan sa buhay ni Severino habang siya ay abala sa pagpapakapagod para sa kanila. Ang hapdi sa kaniyang dibdib ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa pangungulila. Ito ay dahil sa isang katotohanang mas madilim pa sa kaniyang inaakala. Ang liham na ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kaniyang nakaraan. Tumingin si Tarsila sa salamin.
Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang asawang sunod-sunuran. Ang babaeng nakita niya ay isang mandirigma na may hawak na ebidensya ng isang krimeng higit pa sa pagnanakaw ng ari-arian. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang walang ititirang kahit anong dangal ang mga alkantara. Ang amoy ng ulan sa labas ng bintana ay humahalo sa amoy ng mainit na kape na mag-isang tinitimpla ni Tarsila. Sa loob ng apartment na ito, ang bawat sulok ay tila humihinga na ng maluwag. Wala na ang mabigat na aura ng panunumbat. Ngunit sa kaniyang kamay, ang liham na natagpuan niya sa ilalim ng kabinet ay nananatiling malamig. Tila isang piraso ng yelo na pilit sinusunog ang kaniyang balat. Isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw sa pinto. Hindi ito ang mapang-aping katok ni Doña Ifigenia, kundi isang nag-aalangan at tila natatakot na tunog. Alam ni Tarsila kung sino iyon. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Severino. Basa ang kaniyang balikat mula sa ambon ng Berlin at ang kaniyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Hawak niya ang isang asul na folder, ang mga dokumento para sa kondominium sa Hamburg. Tarsila, sandali lang. Hindi ako nandito para makipag-away. Pabulong na sabi ni Severino. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kaniyang dala. Ito. Gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Inayos ko na ang lahat sa abogado. Isinalin ko na ang pangalan ng unit sa Hamburg sa iyo. Lahat ng pera sa account na yon, sa iyo na. Gusto kong bumawi, kahit paano. Tiningnan ni Tarsila ang folder. Pagkatapos ay ang kaniyang asawa. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit hindi na ito sapat para pagtapatin ang mga lamat sa kaniyang puso. Do you think this paper can erase the 10 years of lies, Severino? Mahinahong tanong ni Tarsila. Inimbita niya itong pumasok, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estrangherong. Kailangang harapin ang huling katotohanan. Naupo sila sa tapat ng isa't isa. Ang tanging ingay na naririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas at ang pag-ugong ng heater sa gilid. Inilapag ni Tarsila ang liham na natagpuan niya sa ibabaw ng mesa. Basahin mo ito, utos niya. Habang binabasa ni Severino ang sulat, ang plano ng kaniyang ina na bumuo ng trust fund para sa anak nila ni Liza gamit ang pera ni Tarsila. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang anino na lamang ng dati niyang pagkatao. I didn't know, Tarsila. Sumpaman hindi ko alam na hanggang dito ang plano ni Mama. Nauutal na sabi ni Severino. Ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel, dahan-dahang binubura ang tinta ng pagtataksil. Alam mo man o hindi, Severino, ang kahinaan mo ang naging daan para mangyari ito. Wika ni Tarsila. Hinayaan mong maging bulag ka dahil mas madaling sumunod kaysa lumaban. Hinayaan mong gamitin nila ang pawis ko para itayo ang kinabukasan ng ibang babae. Patawarin mo ako, please. Gagawin ko ang lahat. I'll work double shifts. I'll pay you back every centavo. Just don't leave me like this. Pagmamakaawa ni Severino, habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Tarsila. Dahan-dahang binawi ni Tarsila ang kaniyang kamay. Ang hapdi ay wala na. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng paglaya. I forgive you, Severino. Not because you deserve it, but because I deserve peace. Sabi ni Tarsila, ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Tanggap ko na ang unit sa Hamburg, hindi bilang bayad, kundi bilang katarungan para sa 10 taon kong pagpapakapagod. Gagamitin ko iyon para sa mga babaeng katulad ko, mga babaeng akala nila ay wala silang boses dito sa ibang bansa. Tumayo si Tarsila at lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito ng malapad. Tila ba inaanyayahan ng buong mundo na pumasok. Ang troubleshooting ng buhay ko ay tapos na. Severino, maaari mo nang lisanin ang bahay na ito.
Hindi na kita kinamumuhian, pero hindi na rin kita mahal. You are just a lesson I had to learn the hard way. Nang lumabas si Severino, bit-bit ang kaniyang pagsisisi at ang bigat ng kaniyang mga pagkakamali. Nanatiling nakatayo si Tarsila sa pintuan. Ang malamig na hangin ng Berlin ay hindi na nagdudulot ng ginaw sa kanya. Sa halip, ito ay tila isang yakap ng bagong simula. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang asul na folder. Tiningnan niya ang kaniyang pangalan na nakasulat sa dokumento. Sa unang pagkakataon, hindi na ito asawa ni Severino Alcantara. Ito ay Tarsila Villacorta, isang babaeng marangal, matatag at malaya. Ang mga salitang dati ay ginamit laban sa kanya ay siya na ngayong gagamitin para sa iba. Ang kaniyang utang na loob ay wala na. Ang tanging utang na mayroon siya ay sa kaniyang sarili. Ang utang na maging masaya. Ang taglagas sa Berlin ay tila isang dagat ng ginto. Ang bawat dahon ng maple na nalalaglag sa kalsada ay sumasayaw sa ihip ng hangin, malaya at walang patutunguhan kundi ang yakap ng lupa. Sa loob ng apartment na dati ay puno ng pait at lihim. Ang hangin ay amoy sariwang kape at bagong luto na pandesal. Isang piraso ng Pilipinas sa gitna ng Germany. Sa gitna ng sala, na ngayon ay ginawa ng isang maliit na silid-aralan. Nakatayo si Tarsila sa harap ng isang puting pisara. Ang kaniyang tindig ay matuwid. Ang kaniyang mga balikat ay hindi na nakakubli sa bigat ng kahihiyan. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puro kalyo sa paglilinis ay may hawak na ngayong panulat. Ulitin natin, Ich kenne meine Rechte. Wika ni Tarsila sa kaniyang mga estudyante. Mga kababaihang Pilipina na katulad niya ay nakipagsapalaran sa banyagang lupain. Ich kenne meine Rechte. Sabay-sabay na tugon ng mga babae. Ang kanilang mga boses ay puno ng bagong lakas, tila isang koro ng mga ibong nakalaya sa hawla. Ibig sabihin niyan, alam ko ang aking mga karapatan, paliwanag ni Tarsila sa Tagalog. Huwag ninyong hahayaang gamitin ang wikang hindi ninyo palubos na maunawaan para kayo ay maliitin o nakawan ng dangal. Ang bawat salita ay sandata, at narito tayo para hasain ang sandatang yon. Isang babae sa harap, si Maria, ay tahimik na pinunasan ng kaniyang luha. Salamat, Ate Tarsila. Kung hindi dahil sa klase mo, baka hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na wala akong boses dito. Ngumiti si Tarsila, isang ngiting tunay na nagmumula sa kaniyang puso. Ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin, tila isang pilat na hindi na mabubura. Ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging bahagi na lamang ng kaniyang kwento. Isang paalala kung gaano siya katatag. Narinig ni Tarsila ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa kusina. Lumabas si Severino bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa at merienda. Ang kaniyang kilos ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikan ng silid. Hindi na sila mag-asawa sa mata ng batas, ngunit pinayagan ni Tarsila si Severino na tumulong sa kaniyang foundation. Ito ang paraan ng lalaki upang bumawi. Isang mahabang proseso ng pagsisisi na alam nilang dalawa na maaaring abutin ng habambuhay. Ngunit para kay Tarsila, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay nangangahulugan ng pagpili na huwag nang magtanim ng puot. Merienda muna kayo, mahinang sabi ni Severino bago muling bumalik sa kusina nang hindi humihingi ng anumang kapalit na tingin. Nang matapos ang klase at magpaalam ang kaniyang mga estudyante, lumakad si Tarsila patungo sa bintana. Tiningnan niya ang dapit hapon sa Berlin. Ang langit ay kulay ube at kahel, tila isang obrang ipininta ng isang dalubhasang kamay. Naalala niya ang liham ni Doña Ifigenia mula sa Pilipinas na natanggap niya noong nakaraang linggo. Ang kaniyang biyenan ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa karangyaang ninakaw nito. Ang bawat sentimong natitira sa Hamburg unit
ay ginagamit na ngayon ni Tarsila para tustusan ang mga legal na bayarin ng mga kababaihang inaapi ng kanilang mga asawa sa Germany. Ang katarungan ay hindi lamang para sa kanya, ito ay para sa lahat. Huminga ng malalim si Tarsila. Ang kaniyang buhay ay hindi na isang utang. Ang kaniyang buhay ay kaniya na. Ang bawat salita na kaniyang binibigkas sa wikang Aleman ay hindi na tunog ng pagtataksil, kundi tunog ng kalayaan. Inilagay niya ang kaniyang palad sa ibabaw ng kaniyang dibdib. Nararamdaman ang regular na tibok ng kaniyang puso. Ang Tarsila na dating nakayuko ay wala na. Ang nakatayo rito ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili bago ang iba. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng isang parke sa Berlin, may isang bangko na madalas maupuan ni Tarsila tuwing linggo. Doon, pinapanood niya ang mga pamilyang naglalaro, ang mga magkasintahang naglalakad, at ang mga matatandang nagpapakain ng mga kalapati. Wala na siyang dalang basahan. Wala na siyang dalang amoy ng bleach. Ang bitbit niya ngayon ay isang makapal na libro ng mga tula at ang kaniyang sariling panulat. Ang kondominium sa Hamburg ay naging isang pansamantalang tahanan para sa mga biktima ng domestic abuse, isang kanlungan na tinawag niyang bahay ni Tarsila. Minsan, sumasagi pa rin sa kanyang isip si Severino, ang mga gabing inakala niyang siya na ang lahat para sa kanya. Ngunit mabilis itong napapalitan ng imahe ng mga babaeng kaniyang natulungan. Doon niya nahanap ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Ang utang niya sa mundo ay ang ibahagi ang lakas na nahanap niya sa gitna ng kaniyang sariling pagkawasak. Tumingala si Tarsila sa malawak na kalangitan. Ang bawat salita, ang bawat wika, at ang bawat kwento ay may katapusan. Ngunit para sa kanya, ang bawat katapusan ay isa lamang magandang panimula ng isang bagong kabanata. Isinara ni Tarsila ang kaniyang libro at tumayo. Lumakad siya patungo sa kaniyang apartment, sa kaniyang tahanan. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kaniyang mga sapatos ay tila isang awit ng katarungan na kailanman ay hindi na muling mapapatahimik. Sapagkat sa wakas, si Tarsila Villacorta ay hindi na lang basta isang pangalan sa isang dokumento. Siya na ang may akda ng kaniyang sariling buhay.